Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa Balitang Negosyo at Kalakalan. Binawi na ng Department of Agriculture o DA ang import ban sa domestic at wild birds mula Belgium at France. Magugunitang ipinatupad ang ban upang mapigilan ang pagkalat ng bird flu sa bansa. Ipinag-utos na ni DA Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ang pag-alis ng import ban sa mga produktong tulad ng poultry meat, day-old chicks, eggs at semen. Inilabas ni Tiu Laurel ang kautusan noong Abril 11 matapos makatanggap ang DA ng mga ulat na walang karagdagang bird flu outbreak sa Belgium magmula noong Pebrero 21 at sa France buhat noong Pebrero 24. Ang infections ng highly pathogenic avian influenza H5N1 strain ay iniulat sa Belgium at France na magkasalo ang border noong nakaraang taon. Epektibo ang pag-alis ng import ban noong Abril 11 makaraang lagdaan ang memorandum orders. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, bumilis ang paglago ng bank lending ng Universal at Commercial Banks noong Pebrero. Ito ay ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Sa datos na inilabas ng BSP, ang outstanding loans ng mga bangko maliban sa mga inilagay sa reverse repurchase facility ng Central Bank ay tumaas ng 8.7% mula 7.8% noong Enero 2024. Ang outstanding loans na in-issue ng UKBS ay nagkakahalaga ng 11.6 trillion pesos mula 11.5 trillion pesos noong Enero at 10.6 trillion pesos noong Pebrero ng nakaraang taon. Ayon sa BSP, ang outstanding loans to residents net of RRPs ay tumaas ng 8.7% noong Pebrero mula 7.8% noong Enero, habang ang outstanding loans to non-residents ay lumago ng 6.5%, makaraang tumaas ng 9.8% noong Enero. Tumaas din ang pautang mula sa o para sa production activities ng 6.8% mula 5.9% sa naunang buwan. Ayon pa sa BSP, pangunahing dahilan ng pagtaas ang mas mataas na pautang sa key sectors tulad ng real estate activities na may 11.6%, electricity, gas, steam at air conditioning supply na may 11.2%, wholesale and retail trade at repair of motor vehicles and motorcycles na may 7.1%, transportation and storage na may 21.1% at manufacturing na may 5.9%. Lumago rin ang consumer loans sa mga residente ng 25.2% noong Pebrero na kapareho ng rate noong Enero sa likod ng patuloy na pagtaas sa credit card at motor vehicle loans. Samantala, ang domestic liquidity o M3 ay lumago ng 5% sa 16.9 trillion pesos noong Pebrero 2024 mula 6% noong Enero. Ayon kay Rizal Commercial Banking Corporation Chief Economist Michael Ricafort, posibleng makapag-ambag sa mas mabagal na M3 growth ang pag-i-issue ng 5-year retail treasury bond noong nakaraang buwan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At sa pagtatapos ng ating segmento, tumaas ang kumpiyansa ng mga consumer sa first quarter ng taon, subalit bumaba ang sa mga negosyo. Ito ay ayon sa survey ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Sa isang virtual briefing, sinabi ni BSP Department of Economic Statistics Senior Director Redentor Paulo Alegre Jr. na lumitaw sa resulta ng first quarter 2024 Consumer Expectation Survey o CES and Business Expectation Survey o BES na tumaas ang consumer sentiment kung saan ang Overall Confidence Index o CI ay naging less negative sa negative 10.9% mula negative 19% sa fourth quarter ng 2023. Ayon kay Alegre, ang tumaas na kumpiyansa ay dahil sa mataas o mas malaking kita, pagkakaroon ng mas maraming trabaho at karagdagang miyembro ng pamilya na nagtatrabaho. Aniya, sa first quarter, ang mga consumer ay nabawasan ang pag-aalinlangan sa pagbili ng malalaking items. Tumaas din ang porsyento ng mga kabahayan na may utang at ipon. Gayunpaman, sinabi ni Alegre na ang consumer sentiment sa second quarter at sa susunod na 12 buwan ay humina kung saan ang CI ay bumaba sa 2.7% at 13.4% mula 5.6% at 15% ayon sa pagkakasunod sa fourth quarter 2023 survey round. Ang mas mababang kumpiyansa ay dahil sa inaasahan ng mga consumer na mas mabilis na pagtaas ng presyo ng mga produkto, kakaunting trabaho at mas mababang kita. Para sa BES, ang CI ay bumaba sa 33.1% mula 35.9% sa fourth quarter ng 2023. Ang pagbaba ng kumpiyansa ng mga negosyo sa first quarter ay dahil sa inaasahang post-holiday decline sa demand para sa goods and services at pagbagal sa business activities, tuloy-tuloy na inflationary pressures mula sa mas mataas na presyo ng pagkain at langis at ang epekto nito sa ekonomiya, mahigpit na kompetisyon at ang masamang epekto ng El Nino sa agriculture sector. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa Radyo Pilipinas World Service. Ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.